Sa mga kapatid, welcome sa ating Morning Revival Preview. At ang schedule natin ngayon ay Week 4, Day 3. So magbabasa na ako ng mga verses natin. Revelation 22, 1-2. And he showed me a river of water of life, bright as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb, in the middle of its street. And on this side and on that side of the river was the tree of life. So itong eksenang pinakita sa atin dito sa ating mga Bible verses ngayon ay eksena sa bagong Jerusalem. So sinasabi sa atin na ang pagpapasukdol ng dalawang linya o ang linya ng buhay, ang linya ng buhay na nanggagaling sa puno ng buhay ay ang bagong Jerusalem. Ang bagong Jerusalem, yan ang pinaka-resulta. At dito pinapakita sa atin ang pinaka-highlights o pinaka-sentro ng function ng bagong Jerusalem ay ang pagdaloy ng ilog ng buhay mula sa trono ng Diyos. Yan. Daloy yan. At ang daloy ng buhay ay sinasagisag ng ilog ng buhay na dumadaloy mula sa trono ng Diyos at ng Kordero. At yan ang pagpapala sa buong city. Kung walang tubig, wala yang daloy ng tubig ng buhay na nanggagaling sa trono ng Diyos. Kung wala yan, ang buong city matutuyo. Kaya yan ang pinaka-blessing. At makikita natin sa mga tagiliran ng tubig ng buhay, nandiyan dyan ang puno ng buhay. So binanggit sa atin. So, ang ibig sabihin, bagamat diretsong sinasabi na yung agos ng ilog ng tubig ng buhay ay galing sa trono ng Diyos, pero nandyan pa din sa mga gilid ang puno ng buhay. Kaya makikita natin ang puno ng buhay na nakita natin sa Genesis Kapitulo 2 ay masusumpungan pa rin sa bagong Jerusalem. Amen. So magbabasa na ako. The destination of God's way of life is a city of water of life, the New Jerusalem, God's eternal dwelling, as the best and most glorious goal for all the men who walk in the way of life according to God's desire and for God's pleasure, that they may participate with God in all the blessings of God as the eternal life for eternity. Amen. So may isang daloy na kung saan lahat ng mga tao na lumalakad sa daan ng buhay, sa pamamagitan ng daloy ng tubig ng buhay, nakikibahagi sila sa lahat ng pagpapala ng Diyos bilang buhay na walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Amen. So, ibig sabihin nito, yung daloy na yan, dala-dala niya yung lahat ng pagpapala na meron tayo o meron ng Diyos tungo sa atin. Kaya ang Christian life ay isang life ng pagtanggap ng daloy. At itong daloy na ito, nanggagaling sa trono ng Diyos at ng Kordero, na nagpapahiwatig na kung ikaw ay nagpapasakop sa trono ng Diyos, nagpapasakop ka, na papamahalaan ka, nagpapasailalim ka, ito ay nagre-resulta sa pagtanggap natin ng agos ng tubig ng buhay. At yan sa agos ng tubig ng buhay, nandiyan dyan ang pagpapala, lahat ng pagpapala ng Diyos tungo sa atin. Kaya yung mga believer na walang agos, natutuyo. Kailangan ng buhay na isang Kristiyano ay lagi napapanariwa.
No, laging basa ng tubig ng buhay. No, natutustusan, nakakainom, at napapanariwa ng daloy na yan. Bagamat yung pinakikita sa atin dito ay isang eksena sa bagong Jerusalem, sa darating na walang hanggan, pero ngayon, dapat meron na tayong pagtikim ng mga ganyang karanasan. Amen. So the destination of the way of death and of good and evil is a lake of fire of brimstone, the Gehenna of fire, Satan's eternal prison, as the worst and most miserable end for all the men who take the way of death according to Satan's evil device, that they may share with Satan the eternal judgment and eternal perdition. So kanina binanggit natin yung consummation, yung end ng linya ng puno ng buhay na walang iba kundi ang bagong Jerusalem. Dito naman ang kabaliktaran naman. Yun namang daan ng kamatayan. Ito ay ang daan ng puno ng kaalaman tungkol sa masama at mabuti. At yung daan na nilikha niya, kung tawagin ay daan ng kamatayan. Kakatakot yung daan na yan. Sapagkat ang hantungan niyan ay ang lake of fire. No? Na may sulfur, may brimstone. No? At sinasabi sa atin na itong lake of fire, ang tawag dyan ng Biblia, ay ikalawang kamatayan. Second death yan eh. At yung daan papunta dyan ay tinatawag na daan ng kamatayan. Kaya ang sino mang tumatahak dyan, no, ay mga follower ni Satanas, mga sumusunod kay Satanas, no, na tumatahak sa daan ng kamatayan ayon sa pamamaraan ni Satanas. At sila ay nakikibahagi kay Satanas sa kanyang walang hanggang kahatulan at ang walang hanggang kapahamakan. So masamandaan yan. No? At pwede ko nga sabihin, salamat sa Panginoon. Pinanganak tayo dyan sa daan na yan. Pero sa pamamagitan ng ating pagsampalataya sa Panginoon, inilipat tayo doon sa kabilang daan. Yun ay ang daan ng buhay tungo sa bagong Jerusalem. Samantalang itong daan ng kamatayan ay daan ng kamatayan na nagmula sa puno ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, tuloy-tuloy hanggang maabot niya ang pinaka-ending ng daan na ito na walang iba kundi ang dagat-dagatang apoy. Sa mga kapatid, today's reading na ako. The New Jerusalem is the best and most glorious end of God's way of life is a dynamic incentive for us to seek God until we gain Him to the fullest extent according to His love and grace. And the lake of fire as the worst and most miserable of Satan's way of death and of good and evil should be a solemn warning to the men who follow Satan in this way against God's economy, to turn from this way of death to God's way of life, and they may escape Satan's eternal judgment and eternal perdition according to God's righteousness and justice. So itong kapanahunan na ito, yung mga taong pwede natin sabihin, walang kamalayan na tumatahak sa landas ng kamatayan. Tumatahak sila sa landas ng kamatayan. At ang katapusan nito ay ang walang hanggang kapahamakan. So nandyan sila ngayon. At sila ay naging tagasunod ni Satanas. No, nararamdaman mo man yan o hindi mo nararamdaman, yan ay totoo. No, hindi ibig sabihin na dahil hindi mo nararamdaman, maliligtas ka dahil wala ka namang kamalayan eh. Hindi. No.
Kaya mahalaga sa panahon na ito kung saan ka talaga nandoon. No? Pero ang maganda, meron pang pag-asa ang tao na mailipat sa tamang daan. No? At ito ay sa pamamagitan ng gospel. Kaya tayo, nag-gospel tayo. Sapagkat marami mga tao, sarado ang kanilang mata. Bulag sila na tumatahak sa landas ng kamatayan. Subalit kung merong ebanghelyo, no, merong illumination ng liwanag na nanggagaling sa Panginoon, marami pa rin tao ang maililipat, no, mula sa landas ng kamatayan tungo sa landas ng buhay. No, at sila ay maibubukod, no, at dadalin sa landas ng buhay upang tahakin ang landas ng bagong Jerusalem. Maliban na lang sa iba na pagkatapos ma-preach na yung gospel sa kanila, ayaw pa rin nila. Hindi sila naniniwala. Hindi sila nananampalataya. Wala na tayong magagawa doon. Pero ang nakakaawa, yung hindi tumanggap ng o nakarinig ng ebanghelyo. Kaya ang pagpipreach ng gospel ay obligasyon pa rin ng mga believer ngayon. Hindi ito gawain lang na ibinigay sa mga pastor o ministro o mga ebanghelista. Hindi. Lahat ng believer dapat makibahagi sa pagpipreach ng gospel upang marami mga tao, no, na mailipat mula sa daan ng kamatayan tungo sa daan ng buhay, patungong bagong Jerusalem. So mahalaga yan. Amen. Amen. Okay, sa mga kapatid, today's reading na ako. The New Jerusalem as the best and most glorious end of God's way of life is a dynamic incentive for us to seek God until we gain Him to the fullest extent according to His love and grace. And the lake of fire as the worst and most miserable end of Satan's way of death and of good and evil should be a solemn warning to the men who follow Satan in this way against God's economy, to turn from his way to death to God's way of life, that they may escape Satan's eternal judgment and eternal perdition according to God's righteousness and justice. So ito yung binasa ko kanina. Amen. So magbabasa pa ako. God's intention with Job was to consume this perfect and upright person and to strip him of his attainments, his achievements in the highest standard of ethics, in perfection, and uprightness. Pwede natin sabihin si Job, narating na niya yung pinakamataas na perfection at saka yung pagiging matuwid. Mataas ang kanyang standard tungkol dyan. Oo. No? At ang Diyos natin, upang iligtas si Job sa ganyang situation, hinubad niya, okay, ang lahat ng mga natamo ni Job, ang kanyang mga attainments and achievements, at ang kanyang mataas na etika. Kasi wala, halos perfect si Job eh. Wala kang masabi. Wala siyang bahid ng kasamaan. No, maging ang kanyang kabutihan, pwede natin sabihin ay napakadalisay. Mataas ang kanyang moral. Mataas ang kanyang integridad. No, mataas ang kanyang kadakilaan pagdating sa mga pantaong kagalingan. Mataas. Pero, siyempre, hindi ito tumutugma sa ekonomiya ng Diyos. Ang layunin ng ekonomiya ng Diyos ay ang isagawa ng Diyos ang kanyang sarili tungo sa tao. Kapag hindi umabot, okay, ang pagsasagawa ng Diyos tungo sa tao, anumang meron ng tao, gaano man niyang kabuti, gaano man niyang ka-upright, gaano man ka-ethical yung mga bagay na yan, yan ay daan pa rin
ng kaalaman tungkol sa mabuti at sa masama. So yan ay wala sa kaluguran ng Diyos. Wala sa ekonomiya ng Diyos. So yan yung situation ni Job. Kaya yung mga tao nagbabasa ng aklat ni Job, bilib na bilib sila kay Job. Pag nabasa mo yung integridad ni Job, bilib na bilib ang mga tao. Bakit siya ginanyan ng Diyos? Bakit hinubad lahat yung kanyang, kung anong mga bagay na meron siya? At hinayaan ng Diyos na magdusa si Job. Bakit ganyan? Parang hindi nila maintindihan ng Diyos. Sapagkat wala silang pananaw ng ekonomiya ng Diyos. Ang ekonomiya ng Diyos, hindi ang gawin ang tao na magsikap sa kanya sarili upang siya ay maging maayos. Hindi yan ang ekonomiya ng Diyos. Ano mang gawin mo, ikaw ay laman pa rin. Ano mang pagsisikap mo na magpakabuti, laman ka pa rin. No? At hindi yan ang ekonomiya ng Diyos. Ang ekonomiya ng Diyos, mga kapatid, ay ang kanyang kagustuhan na dalhin ang kanyang sarili tungo sa tao. Maihalo ang kanyang sarili sa tao. No? Matigmakan niya ang tao. Mapuno. At hanggang sa ang tao ay maging nilalaman niya. O maging siya ang nilalaman ng tao. Matigmakan, mababaran, upang ito ay magbunga ng transformation na nanggaling sa paggawa ng Espiritu. Yan ang ekonomiya ng Diyos. No, hindi ito isang pangsariling pagsisikap para maging mabuti, magpakabait, walang bisyo, walang mga kasalanan, perfect sa maraming bagay. Gano'n man ka-perfect, laman pa rin yan. No? Kaya, yan yung sitwasyon ni Job. Di ba? Kaya ang ginawa ng Panginoon, hinubad niya lahat yung mga natamo ni Job na mga ganyang kaayos na bagay. Tinuos niya si Job. At dumaan si Job sa matinding pagtutuos na mula sa Diyos. So, yan yung istorya ni Job. Amen. So, God's intention was also to tear down the natural of Job in the perfection and uprightness that he might build up a renewed Job in God's nature and attributes. So, parang anong ginawa niya? Giniba niya si Job. Demolish niya kung anong meron si Job. Niya. Talagang tinuos niya. Yung dating mabait na Job, integridad, matuwid, religyoso, giniba niya yan upang itayo niya ang isang bagong Job. Isang bagong Job na natitigmakan ng buhay at kalikasan ng Job. Malaki ang pagkakaiba. Yung Job na giniba ng Diyos, mabait ba? Mabait. Matuwid ba? Matuwid. Ethical ba? Ethical. Oo. So, may mga aktibidad pa rin siya ng Diyos sa buhay niya. Kaya lang, wala ang Diyos sa kanyang buhay at kalikasan. Kaya yun ang hindi maganda. Kaya giniba niya yun. At pagkagiba, itinayo niya uli si Job bilang isang tao na natitigmakan ng buhay at kalikasan ng Diyos. Yun ang bagong Job. Yun ang ayon sa ekonomiya ng Diyos. Yun ang gusto ng Diyos. At si Job ay naging totoong spiritual. Kahayagan ng Diyos. Nakikita na niya ang Diyos. Nararanasan na niya ang Diyos sa buhay niya. Yun ang gusto ng Diyos. God's intention was not to have a Job in the line of the tree of the knowledge of good and evil, but a Job in the line of the tree of life. So dati nandoon si Job sa linya ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Doon siya lumalakad. Yun ang kanyang tinatahak. At ang kanyang specialty ay yung good part ng tree.
Hindi naman siya kriminal, hindi naman siya masamang tao, hindi naman siya maramot, hindi naman siya nanloloko, hindi naman siya scammer. Nandun siya sa mabuting bahagi ng linya ng puno ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Nandun siya. Kaya para bang si Job, nasatisfied na siya sa buhay niya. Kontentong-kontento na siya. At physically, mayaman siya. Wala naman siya iniintindi sa buhay niya. Nagpapakabuti na nga siya. At maaaring iniisip niya, sa kanyang pagpapakabuti, lalo siyang bine-bless ni Lord. Ang ganda ng sitwasyon niya. Pero ayaw ni Lord yan. Yan ay linya pa rin. Okay? Ng masamang puno. Ang kaalaman na mabuti at masama. Ang puno ng kamatayan. Ang puno at linya ni Satanas. Kaya ni-rescue ng Diyos si Job mula sa masamang linya. Ni-rescue siya. Pinahinto siya sa kanyang pagtahak diyan upang siya ay mailipat. Kaya lang ang procedure ng paglilipat mabigat, masakit, malupit. So yung procedure ng paglilipat hindi smooth, kundi isang matinding karanasan ng kapighatian na kailangan niya daanan upang maibaling siya sa tamang linya, ang linya ng buhay. Amen. So God's purpose in dealing with Job severely was to adjust his logic concerning his relationship with God from the principle of good and evil according to ethics to the principle of life according to God, that he might be one who gained God and participated in God for the fulfillment of God's eternal economy. So ang tanong ko, bumaling ba siya sa linya ng buhay? Naging salbahe ba siya? Naging masamang tao ba siya? Naging kriminal ba siya? Nag-worse ba yung kanyang sitwasyon? Hindi. Mas gumanda ba? Siyempre, mas gumanda. Kasi yung kanyang buhay ay naging buhay ng Diyos tao. Mataas na uring buhay. Divino. At siya ay naging kahayagan ng Diyos. Dati, isa lang siyang mabuting tao na nakikita ng tao. Pero walang buhay ng Diyos. Walang kahayagan ng Diyos. Walang kaluwalhatian ng Diyos. Pero ngayon, hindi lang tinatawag na mabuting tao, kundi God-man. Ang Diyos ay naipapamuhay niya sa kanyang pantaong buhay. Yan ang gusto ng Diyos. At mula diyan, meron siyang kahayagan ng Diyos. At ang kanyang daan ngayon ay ayon sa ekonomiya ng Diyos. Lahat tayo ganyan. Kaya minsan nagtataka kayo, ang bait-bait ko naman. Wala naman akong kasalanan. Bakit nangyari ito sa buhay ko? Oo, mabait ka nga. Hindi naman sinabing hindi ka mabait. Kaya lang, ang iyong kabaitan ay natural. Yan ay kabaitan na minana mo sa magulang mo dahil tinuruan ka maging mabait. At sa mata ng lipunan, okay ka na. Pero sa mata ng Diyos, never na maging okay ka. Sapagkat ang iyong landas ay landas ni Satanas. Maaring ang tinatahak mong landas ay ang landas ng kabutihan, pero makasatanas pa rin. Kaya hindi hayaan ng Diyos na mangyari sa iyan. Dadaan ka sa pagtutuos, pagsubok, pagdidisiplina. At ang layunin nito ay upang gawin kang nakikibahagi sa kanyang dibinong kalikasan. Kaya sa Book of Peter, sinabi yan eh. Diba? Yung mga trials natin, mga disiplina, ay upang dalhin ka, upang makibahagi sa dibinong kalikasan. Amen.
Amen. Amen. So Job, like his friends, was halted in the knowledge of right and wrong, not knowing God's economy, not realizing in an adequate way the purpose for which God created man. He and his friends were devoid of the divine revelation and of the experience of the divine life. He had no idea that God had no intention to increase his perfection, uprightness, righteousness, and integrity. So walang intention ng Diyos dyan. Na ngayon, matuwid ka, meron kang integridad, mabuti kang tao, papagandahin ko pa yan. Walang ganyang intention ng Diyos. Mabait ka na, papabaitin pa kita. Walang ganyang intention ng Diyos. Di ba? Ikaw ay napaka-moral. Lalo kitang gagawing moral. Walang ganyang intention ng Diyos. So, hindi yan ang economy ng Diyos. Kaya si Job at yung tatlo niyang kaibigan, wala silang pananaw sa intention ng Diyos. Wala silang pananaw sa ekonomiya ng Diyos. Hindi nila nakikita na sila ay mga sisidlang nilikha ng Diyos upang pagsidlan ng Diyos. Upang ang Diyos ay lumaganap sa kanila. Wala silang ganyang pananaw. Habang nagtatalo sila, lalo silang nababaon. Lalo silang nababaon. Doon sa linya ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Walang buhay ang kanilang pag-uusap. Talo, nagpapalitan ng galing ng pananalita, pero nananatili naman dun sa linya ni Satanas. Kaya wala silang ganyang pananaw. Amen. Amen. So rather, God's intention was to strip all these human virtues which he had as his contentment, so that he could seek and gain only God himself. Neither his friends nor he were in the line of the tree of life as God ordained man to be. Amen. So wala talaga. Kontento sila sa kanilang kinalalagyan. Kontento na. Ano pa ba ang kailangan natin? Di ba? Mga matuwid tayong tao. Walang tao na magtuturo ng kanyang daliri sa atin. Hoy, niloko mo ko. Hoy, inutangan mo ko. Hindi ka nagbayad. Hoy, dinaya mo ko. O hindi mo sinuli yung hiniram mo. Walang ganun. Hindi ang mga tao, nakatingin sa kanila, ang babait ng mga taong ito. Tataas ng kanilang mga moralidad. Diba? At punong-puno sila ng mga kabutihang loob. Mabait sila sa mga kapitbahay. Matulungin, mabait. Napaka-generous ng mga taong ito. Gawin natin silang barangay captain. Ay, nako. So, wala silang kapintasan. Pero hindi intention ng Diyos na panatiliin sila sa ganyan. Ang Diyos, yamot na yamot. At hindi natutuwa sa kanila. Natutuwa sa kanila yung mga tao sa paligid siguro. Pero ang Diyos, hindi. Alam niyo, ang mata ng Diyos, alam na alam niya kung saan linya ka nandun. Hindi mo siya matataya. Alam niya kung ikaw ay nasa linya ng espiritu o nasa linya ng kaluluwa. Mga tao, pwedeng hindi nila alam. Madadaya mo sila. Pero ang Diyos, hindi ka niya papalampasin. Kaya, kung gusto mo maging maayos sa mata ng Diyos, piliin mo ang landas ng buhay. At yan ay landas ng Espiritu ngayon. Para ang Diyos ay tuwang-tuwa sa iyo. Nakikita ka, lumalakad ka sa tamang landas. Tuwang-tuwa ang Diyos. Oo. Minsan hindi tayo naiintindihan ng tao kapag tayo ay nasa linya ng buhay. Hindi ka naiintindihan ng tao. Pero ang Diyos, alam na alam niya. No? At lubos siya nalulugod sa mga taong tumatahak sa landas ng buhay. Amen. God put the book of Job into the Bible
as a black background. The speaking of Job and his friends indicated that although they apparently were godly men, they were short of God, and they did not express God. Job and his friends came together to debate, not to fellowship. They had nothing of God to fellowship with one another. Ayun, pag binasa mo yung Book of Job, napakahabang discussion. Pagalingan, mga marurunong kung ano-ano mga pinagsasasabi. Pero ang kanilang discussion ay hindi fellowship. Hindi yan fellowship. Hindi yan salamuhan ng buhay. Hindi mga nagdidebate, nagngangatwiran, bibigay ng mga comment, parang nasa Facebook, comment dito, comment doon. At yun ang sitwasyon nila. Wala silang pananaw kung ano ang gustong gawin ng Diyos. Ang kanilang mga sinasabi ay malayo sa God's economy. Kaya, kung tayo ay wala sa ministeryo, ganyan din tayo. Salamat na lang, meron tayong ministeryo na nagbukas sa ating mga mata upang maintindihan natin ang plano ng Diyos. At makikipag-cooperate tayo sa plano ng Diyos. Maging sa mga kapatid, nakikipagsalamuha tayo para sa pagsasagawa ng ekonomiya ng Diyos. Kaya malayo tayo sa kay Job at yung kanyang mga tropa. Amen. Job and his three friends, Eliphaz, Bildad, Zophar, were in the realm of the tree of the knowledge of good and evil. God was trying to rescue them from that realm and put them into the realm of the tree of life. So maganda yung sinabi rito. Ang Diyos naman, pinipilit niya i-rescue ang tao mula sa daan ng linya ng kamatayan tungo sa linya ng buhay. Nire-rescue tayo ng Diyos. At madalas ang kanyang pagre-rescue sa atin ay sa pamamagitan ng paggiba. Kaya huwag kayong magtaka. Minsan nagkakaroon tayo ng mga problema. At sa aking experience, ang mga problema ay pumipilit sa atin. Pwede ko nga sabihin, kumakaladkad sa atin tungo sa Diyos mismo. At siya mismo ang daan ng buhay. Kaya sabi ng Panginoon, I am the way, and this way is the way of life. Ang tigas pa rin ang ulo mo. Sinabi na niya, siya ang daan, matigas ka pa rin, gagawa siya sa buhay mo. Upang kalaunan, matanto mo na nasa maling landas ang tinatahak mo. Yan, pag nakita mo yan, meron ka ng liwanag na nakita. Panginoon, babaling na ako sa iyo. Babalik ako sa iyo. Tatawag uli ako sa iyo. Mabubuhay uli ako ng kasama ka. Ang iyong espiritu, papayagan kong gumawa sa akin. So, yan ang mainam na karanasan natin. Amen. So the first thing God had to do was to strip Job, consume him, tear him down, so that he would become nothing as a person under suffering. This became the base for God to rebuild Job with the divine Trinity, that Job could be a new man, a part of God's new creation, to fulfill God's eternal economy for God's expression. Amen. So, totoo naman yung kwento kay Job. Yung unang eksena, napaka-bless niya. Yaman. Diba? At tuloy-tuloy na pinagpapala materially. At mayroong maayos na pamilya. Maayos na bahay, pamilya, kabuhayan. At naniniwala siya na lahat ng bagay na ito galing sa Diyos. Kaya susuklian ko ng kabutihan. Papakabait ako. Hindi ako magbibisyo. Baka mawala pa ito.
Nawala ba? Nawala. Nawala. Hindi dahil salbahe siya. No, nawala dahil siya ay napaka-natural. Ayaw ng Diyos ng taong natural. Nawala lahat. Kanyang mga kabuhayan, ang kanyang mga alagang hayop, na peste, ang kanyang mga pananim, namatay lahat, ang kanyang bahay, nagiba, at pati ang kanyang mga mahal sa buhay, nawala din. Ang lungkot din. At pagkatapos siya mismo, physically, nagkaroon ng maraming mga bukol mula sa tuktok hanggang sa talampakan. Hindi makahiga, hindi makaupo. Sobrang suffering. Ay, amen. Kaya, kung wala kang pananaw sa ekonomiya ng Diyos at binasa mo tong kwento ni Job, hindi mo siya maiintindihan. Maaaring ang papasok sa isip mo ang Diyos ay sadista, malupit, walang awa, nananakit, no? At pati yung mga mababait, sinasaktan. Maaaring ganyan ang naisip mo. Hindi mo maintindihan. Subalit kung ikaw ay merong pananaw sa ekonomiya ng Diyos, ma-appreciate mo ito. At magiging isang aklat na magbibigay liwanag at buhay sa atin. Amen. Salamat sa Panginoon.